Shall we close our eyes? Let's bow down our head. Let us pray. Hindi po namin alam, Panginoon, kung paano po kami magsisimula. Napakaraming mga tao ngayon ang nananalangin, may iba't ibang mga daladala, Panginoon. Natagpuan ang live stream na ito sapagkat pinahintulutan mo. Iba-iba po kami ng katayuan sa buhay. Iba-iba po ng pinagdadaanan. Ang mga iba, Panginoon, sukong-suko na, ayaw na nilang mabuhay. Pagod na sa mga problema. Pero Lord, pwede po ba ngayong gabing ito, bigyan mo kami ng panibagong sigla? Pwede bang palakasin mo minsan pa ang aming pananampalataya? Pwede po bang paligayahin mo ang aking mga kapatid na nanonood sa live stream po na ito? Pwede mo po ba silang katagpuin, baguhin ang kanilang buhay, baguhin ang kanilang pagtanaw, Panginoon, at makasumpong ng kaligtasan na nagmumula po sa inyo? Ngayong gabing ito, sama-sama po kami itinataas ang lahat ng mga panalangin ng aking mga kapatid. Ang iba ay nahihiyang lumapit sa iyo. Ang iba ay nag-backslide, nanlamig sa iyo, Panginoon. Pero Lord, lahat po kami ay tinatawag mo. Humihingi po kami ng tawad sa mga panahon na kami ay lumayo, nasaktan ka namin, tumalikod kami sa iyong pagkatawag, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Patawarin mo po kami kung pinili naming mag-enjoy sa buhay na ito at makompromise ang aming pananampalataya. Patawad po, Panginoon, sa aming kapabayaan. Patawad, Panginoon, sa amin pong pagtalikod sa iyo. Ilang beses mo na po kaming tinatawag. Maraming beses mo na kaming tinatawag. Pero sometimes, pinipili po naming tigasan ang amin pong mga puso. At ayaw na po namin, Panginoon, na mabuhay ng malayo sa iyo. Ayaw na po namin, Panginoon, na mabuhay na ang pinipili namin ay ang sarili po namin sapagkat nakakapagod. Sapagkat nakakaubos. Ngayong gabi pong ito, Panginoon, kilala mo ang lahat ng mga taong nakasubaybay sa live stream po na ito. Ikaw ang nakakabatid ng tunay na laman ng kanilang mga puso't isipan. Alam mo ang tumatakbo, Panginoon, sa kanilang isipan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, anuman po ang pangangailangan nila, anuman po ang dahilan kung bakit sila nanonood ngayon, sila po yung iba napadaan lang, yung iba, Panginoon, ay wala namang ine-expect na mangyayari sa kanila ngayong gabing ito. But I believe something great, something new, something miraculous ang gagawin mo sa mga taong ito, Panginoon. Hindi sila lalabas ng live stream na ito na hindi mo sila kinakatagpo. Hindi sila lalabas ng live stream na ito na ganun pa rin yung buhay po nila. Panginoon, magkakaroon ng bagong dahilan, ng bagong kahulugan ang buhay nila, Panginoon. At hindi na po namin sasayangin. Panginoon, yung nangyari pong lindol kaninang umaga, wala pong may gusto nito. Nangyari po ito, Panginoon, sapagkat meron kang gustong ituro at ipaalala sa amin na ang buhay po namin sa mundong ito ay panandalian lang. Hindi namin alam kung ano ang pwedeng mangyari mamaya.
Di namin alam kung anong pwedeng mangyari bukas at sa mga susunod po na araw. Ikaw lamang ang may hawak ng buhay po na ito. Kaya dakilang Diyos, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga kapatid na nanonood ngayon. Kung ikaw ay bago dito at gusto mong magsuko ng buhay sa Panginoon, pwede bang sabayan mo ako sa maikling panalangin ito? Kung ikaw yung taong pagod, wala nang pag-asa, hindi mo alam ang direksyon na pupuntahan mo, hirap ka na, gusto mong manumbalik sa Panginoon, sabayan mo ako sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, narito po ako, nanunumbalik sa iyo. Baguhin mo po ako, Panginoon. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, Panginoon. Damitan ng iyong kabanalan at ng iyong katwiran. Nanunumbalik po ako sa iyo. Naniniwala po ako na may maganda kang plano sa akin. At sa oras na ito, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay kong ito, ngayon at magpakailanman. Panginoon, salamat sa lahat ng mga taong tumanggap sa iyo. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Nagtanim ka ng binhi ng pananampalataya at hayaan mong magbunga ito, Panginoon. Magbunga, lumago sa kanilang pananampalataya ang 1,000 mga taong nanonood po ngayon, na dati po ay panalangin lamang namin, ngunit ngayon ay binibigyan mo ng kaganapan, Panginoon. Ang 1,000 taong ito, Panginoon, ay patuloy mong abutin, katagpuin, baguhin, at pagpalain. Gumawa ka ng himala sa kanila na hindi nila makakalimutan, Panginoon. Ano man ang kanilang panalangin, kung ito ay naaayon sa iyong kalooban, ay ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Kagalingan, kapayapaan, pagpapala, o himala. Kung ito man po ay trabaho, katagumpayan sa negosyo, according to their faith, let it be done in the name of Jesus. Lahat ng mga taong ito ay pagpapalain mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga naapektuhan ng lindol kaninang umaga. Ang mga kababayan po namin sa Mindanao, higit lalo sa Jensan. Kung ito po ay nagdala ng trauma, ng takot, pagkalito. Kung meron man po kaming mga kapatid, Panginoon, na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, kayo na po ang bahala sa kanila. I-provide mo lahat ng pangangailangan nila sa lugar po na iyon. Gamitin mo rin po ang community na ito, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala. Gamitin mo ang community na ito, Panginoon, na sa channel of blessing, Lord. Pagpalain mo ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol po na ito. Provide mo lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Bilang mga Pilipino, meron po kaming concern sa kanila. At bilang mga prayer warriors, we are praying for them. God, be with them. I-bless mo ang lahat ng mga LGU, maging ang national government, ang lahat ng mga volunteers to mobilize, Panginoon, and to address the needs of those people who are affected by this earthquake in the name of Jesus.
In the name of Jesus. Take full control. Take full control. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga kasamahan ko po dito na nanonood, ang mga first-timers, ang lahat na sasama sa devotion po na ito. Ituro mo po sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita ng maliwanag. Panginoon, use me as your vessel, Panginoon. Allow me to preach your word boldly and accurately, O God. Use me as your mouthpiece. At hayaan mo na magpadala ka pa ng maraming mga tao na makakasama po namin sa live stream na ito na hindi magsasawang makinig ng iyong mga salita, hindi magsasawang gumawa ng kalooban mo, Panginoon. This is all for your glory, and we do all of these things, Lord, for the love of God. Salamat. Tanggapin mo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. God bless Israel. God bless the Philippines. God bless our family. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Malakas na palakpak po sa atin pong Panginoon. To God be the glory. Praise God. Praise God. Huwag po kayong aalis sapagkat marami pang gagawin ng Lord sa ating kalagitnaan. Welcome po sa lahat ng mga bagong pasok. Kung kayo po ay first time na nanonood po ngayon, alam nyo, matagal na po namin kayong hinihintay. Matagal na po namin kayong pinagpe-pray. And if you want to join our group chat, if you want to join our community ang Heart to Heart, kindly message Ate Candy or Ate Charis para po kayo ay ma-add sa atin pong mga group chats. Kindly message Ate Candy or Ate Charis. Na ngayon po, ayan, ipipin po ang kanilang message sa atin pong comment section. Yan po. So, click nyo lang po yung pangalan po nila, Ate Charis, na may dolphin, at Ate Candy. Okay? Amen. Lagay nyo lang po dyan, mga kapatid. Message nyo lang po sila. Amen. Message nyo lang po sila. And another announcement, mga kapatid, tayo po ay nagnanais na tumulong sa lahat po ng mga naapektuhan po ng lindol. Alam nyo po, ginawa na po natin ito. To God be the glory. Ginawa na po natin ito noong time na lumindol last September sa Cebu at last October last year sa Davao. And to God be the glory, nung time po na tayo ay nagpunta sa Cebu, sa pinagsama-samang pagtutulungan at donation drive natin, nakalikom po tayo ng almost 100,000+. Palakpakan natin si Lord for that. Sa Cebu at 70,000 sa Davao. At ngayon po ay muli nating bubuksan ang donation drive na ito with all transparency sa lahat po ng miyembro ng ating pong community. At lahat po ng mga malilikom po natin, imagine niyo po kung 1,000 na magbibigay ng tig-100, it's 100,000. At ibibigay po natin ito ng buong buo sa lahat ng mga naapektuhan. Amen. Praise God. So ito po ang isa sa mga proyekto po natin, mga kapatid. Ang maliit po kapag pinagsama-sama ay lumalaki. Amen. So ngayon po, since tayo ay nag-iipon din para sa ating anniversary, mga kapatid, sa July 25, kaninang umaga po, during the meeting ng mga intercessors, ay nagtanong ako sa kanila, sabi ko, itutuloy ba natin yung anniversary natin sa July 25 or i-cancel na lang natin at ibigay na lang natin yung budget na yon doon sa mga naapektuhan ng lindol. Pero nagkasundo po kami na itutuloy pa rin ang anniversary, but at the same time ay magbibigay po tayo para po doon sa mga naapektuhan po ng lindol. Ayan, sa mismong place ni Ate Sparkling Spark, at least meron po tayong contact doon. So i-message nyo ako, Ate Sparkling Spark,
Okay? Para po direkta po na maibigay natin yung tulong sa lahat ng mga nangangailangan. Sino po dito ang gustong mag-join with all their hearts, walang sapilitan, sa atin pong donation drive na gagawin para po sa lahat ng mga naapektuhan ng lindol kanina pong umaga? Amen. Lahat po ng may gusto, siguro po kasi ginagamit na po yung akin pong mga banks para po sa atin pong mga mission funds. So, siguro po mas maganda na isa po sa ating mga leaders na lang sa community, doon na lang po kayo mag-send. So, hahanap lang po ako ng isa sa mga leaders, mga kapatid, na pwedeng magamit yung bank account niya at doon po natin ilalagay yung mapag-iipunan po natin, mga kapatid. Okay? So, let us all pray. Let us all pray for that. So, mga kapatid, mag-message muna kayo kay Ate Candy para doon ko na lang po ibababa, mga kapatid, ang atin pong announcement and even the bank details. Okay? Kasi po, hindi ko siya pwedeng isama doon sa isang bangko dahil doon po tayo nag-iipon for our anniversary, July 25. Okay? July 25. So, iba po yung July 25 at iba po ang gagawin po nating mission sa... Hello po Kuya Bim. God bless you po sa mga naapektuhan po ng lindol. Okay? So, sige po, lahat po kayo ay welcome na if you want to support, if you want to pledge, go for it. Sa community na ito, walang sapilitan. God loves a cheerful giver. Nagawa na po natin last year, Cebu and Davao, kayang gawin ulit ng Lord ngayong panahong ito. At sa oras na tayo naman ng mangangailangan, may mga tao din po nagagawa ng ganito para sa atin. Amen po ba? Amen. God loves a cheerful giver, mga kapatid. Yes! Ang mga maliit kapag pinagsama-sama, lumalaki. Imagine niyo po, konti pa lang tayo dati, nakaipon na tayo ng almost 100,000. Konti pa lang ang community na yon, July, August, September, 2 buwan pa lang. Ang community noon, nakaipon na tayo ng 100,000. We are more than 2 months. 10 buwan na po tayo. Napakarami na po natin sa community. Kaya mga kapatid, let us use, gamitin po natin ang pagkakataon pong ito na kumilos. Amen? Ipadama ang pag-ibig ng Panginoon. At alam niyo po ba, mga kapatid? Wow, God bless you, Papa Nel. Mga kapatid, hindi lang tayo basta nagbibigay sa kanila. Ang pinakamagandang ginagawa natin, binabahagi na natin sila ng salita ng Diyos. We share the gospel of salvation to them for God's glory. Kaya higit doon sa matatanggap nila na pagkain or gamit or whatsoever, ang pinakamahalaga matatanggap nila ay ang regalo ng kaligtasan. Palakpakan natin si Lord for that. Hindi ko pa po sure kasi last time, mga kapatid, hiwalay sa gastos nung nalikom nating fund ay merong nag-book sa akin. Hiwalay yun sa mission fund natin. May nag-book sa akin papunta doon sa Cebu tsaka sa Davao. Wala akong binayaran doon. Yun yung sinabi niya, ikaw ang magdala ng mga nalikom. So, hindi ko pa alam kung ano ang leading ng Lord. Kung ako ba ang pupunta, hindi ko alam. Or meron tayong contact doon, si Ate Sparkling Spark, sa mismong lugar nila, doon lumindol. Okay? So, let us pray. Okay? Let us pray. Okay, mga kapatid? Hallelujah. Thank you, Lord. So ngayon pong gabing ito, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Are we all excited to hear the Word of God? Pwede po ba na sama-sama muna nating i-share? I-share muna natin. Okay, let us all together share. And while you are watching, tap your screen, mga kapatid, and repost. Add natin sa story natin. Praise God! Napakadami po natin kanina at hanggang ngayon. Huwag po kayong aalis sapagkat hindi pa tapos ang Panginoon. Amen.
God bless us all. Parang nakita ko nag 1.1 siya. Nag 1.2. Praise God, no? God bless daw po. Parang meron ng 2 Ateneo, no, na nalunod. So, God bless po sa kanilang pamilya at ingatan po tayo ng Panginoon. You don't need to spam, JPJ. God bless you. Nababasa po namin. God bless you, Banana. God bless you. Lagay nyo lang po dyan lahat ng mga prayer requests. Amen. I know that we are all excited. And hello po sa lahat ng mga first-timers. Kung kayo po ay first time, again, if you want to join our community in 7 continents. 7 continents, pero wala pa tayo sa Alaska, di ba? Pero meron na tayo sa US, sa Canada, sa Europe. So message lang po kayo sa Australia. Lagay nyo lang po dyan. Hello, Anonymous Band. God bless you po. Nagbunga na po yung pinapray ko sa inyo na problema ko at sakit. Kamusta ka, Papa Nel? Amen! Sabi ko sa inyo di ba? May magagawa si Lord. Walang imposible sa Kanya. Lahat ay kaya niyang gawin. Amen? Lahat ay posible sa Panginoon. Kaya magtitiwala talaga tayo sa Kanya. Siya ang kayang magpagaling. Oh, ikaw pala si Nelborn. Kamusta ka na, Nelborn? It's been a while. God bless. Hallelujah. Thank you, Lord. So, let's move on, mga kapatid. Grabe, 10:22 na. 10:22 na talaga. Grabe, ang bilis ng oras. Wow! God bless you, Nelbon! Wala ka ng sakit! God is good! Amen! God bless you. God bless you, Alpha! Welcome po kayong lahat dito, mga kapatid. So, ngayon po, every night, ang atin pong series ay patungkol po sa mga talinghaga. Okay? So, bibilisan ko na lang po, mga kapatid. So, the parables of Jesus. And before I start, I would like to ask you a question. Kung titingnan ng ibang tao ang buhay mo ngayon, kung titingnan ng ibang tao ang buhay mo ngayon, sa palagay mo ba ay makakakita sila ng growth or spiritual fruit sa iyo? Makikita kaya nila na evident na ang pagbabago ng Panginoon sa buhay mo? So, kung feeling mo ay meron ng pagbabago sa buhay mo, type grow in the live comment. Type grow in the live comment. If you feel like may makikita ng pagbabago ang ibang tao kapag nakita ka nila. Grow. Amen. It means, kahit pa paano ay meron ng changes. No? Unti-unti na tayong tina-transform ng Panginoon. At ngayong gabi po, ay magpapatuloy po tayo sa ating parable series, Stories that Change Lives. And tonight's parable is a wake-up call. Wake-up call. Ito po ay gigising sa inyong mga katawang lupa. Because Jesus tells a story about a tree, isang puno na mukhang buhay. It looked alive, pero walang napoproduce na bunga. Yes. Walang napoproduce na bunga. Alam nyo na. So our topic is all about the parable of the barren fig tree. The parable of the barren fig tree. At nababasa po natin yan sa Luke
chapter 13, verses 6 to 9. At akin po itong babasahin sa Tagalog. Lucas chapter 13, verses 6 to 9. Ang sabi po dito, Lucas chapter 13, starting verse 6. At sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, may isang lalaking nagtanim ng igos sa kanyang ubasan. Pumunta siya roon at naghanap ng bunga at wala siyang nakita. Sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, narito, 3 taon na akong pumaparito na naghahanap ng bunga ng puno ng igos na ito at wala akong nakitang bunga. Putulin mo iyan. Bakit sinasayang niya ang lupa? Sumagot ang tagapag-alaga at sinabi, Panginoon, pabayaan mo muna iyan dyan sa taong ito hanggang mahukay ko ang paligid nito at lagyan ng pataba. Maaring ito ay magbunga, ngunit kung hindi, saka mo ito putulin. The parable of the barren fig tree. So again, ito po ay patungkol sa isang puno na mukhang buhay pero hindi siya nagbibigay ng bunga. Itong puno na ito na kumakain ng espasyo, nakakatanggap ng source of sunlight, nakakatanggap siya ng tubig, inaalagaan siya, and it had all the opportunities to grow. Pero taon-taon, wala pong bunga. Walang bunga, wala siyang bunga na produce. At kung tayo po ay magiging tapat ngayong gabing ito, kung tayo ay magiging tapat sa atin pong mga sarili, maraming mga tao ngayon ang kagaya ng punong igos na ito. Yes, pwede nating sabihin na they look so spiritual, they look so religious, no? Spiritually busy, but not spiritually fruitful. Maraming tao sa panahon ngayon, marami silang alam na mga Bible verses. Sila ay laman ng church. Lagi silang nakikinig ng mga sermon, ng mga katuruan. Pero ang nakakalungkot, walang pagbabago. Walang pagbabago. At itong talinghaga na ito, siguro mapipilitan tayong itanong sa ating mga sarili, am I really growing? Or am I really or am I simply existing? Nag-grow ba ako o nag-e-exist na lang? Ilang buwan na tayong umaattend sa gawain? Ilang buwan ka nang nakikinig sa sermon? Are you growing? Or are you just existing? Like, serious question. Nag-grow ka pa ba? O nag-exist ka na lang? Parang nakasanayan mo na lang. Parang naging routine mo na lang na, ay, makikinig ako kay pastor gabi-gabi. Pero may nagbabago ba sa buhay? Meron bang tunay na transformation? So, ilang mga puntos ngayong gabing ito na magbubukas ng atin pong kaisipan. Number 1, God expects growth from what He invests in. God expects us to grow. Hindi nag-e-expect ang Lord na ng perfection. Okay? Hindi siya nag-e-expect ng perfection, pero ang ine-expect niya, merong progress. Kahit unti-unti, mga kapatid. Hindi mo naman kailangan maging matured agad. Pagpasok mo dito, gusto mo agad, bago agad, di ba? Parang, no, it's not an overnight process.
Hindi siya magic na, okay, parang bigla ka na lang nagbago. Hindi po. Ito po ay proseso. Isang mahabang proseso, mga kapatid. And you know what? In my 16 years of being a Christian, of being a follower of the Lord Jesus, until now, I know to myself, kailangan pa ng transformation. Kailangan pa rin ng transformation. God doesn't expect perfection from you, but He expects progress. May nangyayari ba? May nagbabago ba sa'yo? Amen? Hindi naman nagkulang ang Panginoon na. Nagkulang ba siya sa'yo? Nagkulang ba si Lord sa'yo? Anong sagot mo? Nagkulang ba siya sa'yo? Alam niyo po, itong fig tree na ito, itong puno ng igos na ito, naka-receive siya ng lahat ng mga necessary things, lahat ng mga bagay na kailangan ng fig tree na ito, natanggap niya para siya ay mag-grow. Nakatayo siya sa isang matabang lupa, may nagdidilig sa kanya, may nag-aalaga sa kanya, pero walang bunga. Walang bunga. At kung mapapansin po natin, siguro maganda naman tong puno ng igos kasi inaalagaan siya, di ba? So hindi nagalit yung owner dahil pangit yung hindi siya nagalit kasi pangit, hindi eh. Ang concern niya yung fruit dahil hindi nagpo-produce ng bunga itong puno na ito. And in the same way, mga kapatid ko sa pananampalataya, God is not asking you to become perfect overnight. God is not asking you na totally transformed ka overnight. Pero alam niyo kung ano ina-expect ng Lord sa'yo? Growth. Kahit ba kaunti sa loob ng 10 buwan na magkakasama tayo, may paglago na ba? May paglago na ba sa'yo? Saliksikin mo nga ang puso mo ngayon, kapatid, at tingnan mo, meron na bang nagbago sa akin? May paglago na ba? Kasi kung wala pa, baka nakakahiya sa Panginoon para tayong puno ng igos. Inaalagaan ka, dinidiligan ka, pero bakit walang bunga? Kung ikaw ay sumusunod na kay Kristo sa loob ng mahabang panahon, tingnan mo yung sarili mo ngayon. Sige, heart check tayo. Heart check. Sa loob ng ilang taon na ikaw ay sumusunod sa Panginoong Hesus, mas naging mapagmahal ka ba? Mas naging mapagmahal ka ba? Mas naging mapatawarin ka ba? Yung parang, yes Lord, papatawarin ko po siya kahit mahirap. Mas naging humble ka ba? Sa pagsunod mo sa Panginoon. At ito ang tanong, mas naging kawangis ka ba ni Kristo? Mas naging kawangis ka ba ni Kristo? Nung ako po ay nagtuturo pa sa church, pero isang member na nagsabi sa akin, and I will take that as a compliment. Sabi niya, alam mo pa, sabi niya sa akin,
nakikita ko si Jesus sa'yo. Sabi niya gano'n, and sabi ko, of course, hindi ako karapat-dapat. Okay, hindi ako karapat-dapat. Pero, yung masabihan ka ng ibang tao na gano'n, na, nakikita ko si Jesus sa'yo. It means something, di ba? It means something. May nakapagsabi na ba nun sa inyo na, nakikita ko si Jesus sa buhay mo. Nakikita ko siya. Mas nagiging kawangis ba tayo ni Jesus, mga kapatid? Amen. Alam niyo po, ang tunay na spiritual maturity ay hindi po yan nakabase sa dami ng mga memorize mong Bible verses. Hindi yan sa pag-attend mo o kung gaano ka kabisi sa loob ng church. Ang spiritual maturity po ay nasusukat, mga kapatid, sa transformation. Gaano ka na binago ng Panginoon. Kasi kahit na gaano ka nakatagal sa church, pero kung ang ugali mo ay ganyan pa rin, hindi ka mapagmahal, hindi ka marunong magpatawad, baka mayroong kailangang baguhin sa'yo. Baka magaya ka ng puno ng igos na ito. Madahon ka lang pero hindi ka mabunga. Akala ng iba malago ka pero ang totoo hindi. Puro ka lang dahon. Bato-bato sa langit ang tamaan, magpatama ang mga tatamaan magbago. Hindi ito para i-condemn tayong lahat. Hindi ito para ipakita sa atin na grabe naman magsalita to, parang wala siya nagagawa. No. Sabi ko naman sa inyo, God is not looking for perfection. God is not looking for perfect people. Ang gusto niya nga, progress. Kahit konti lang. Kahit konti lang. So God expects growth. Ito ang encouragement ko. Bakit gusto ng growth ng Lord? Inaalagaan ka niya. Diba po, inaalagaan tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, kung wala tayong growth, kulang ba yung pag-aalagang ginagawa sa atin? Kung wala tayong growth, diba? Kaya mararamdaman mo yung frustration ng may-ari. Taon-taon ko tong binibisita, wala pa ring bunga. Mas maigi pang putulin na lang. Mararamdaman mo yung frustration niya. Kahit konti lang. Amen. God is looking for progress. God is looking for progress. Alam niyo po, nung nawala ako sa church, ilang buwan na akong wala sa church? Like, December, January, February, March, April, May, June. 7 months. Sa lahat ng mga hindi nakakaalam, nag-resign ako bilang pastor. At hindi ibig sabihin na wala ka sa paglilingkod sa loob ng church ay malayo ka na sa Panginoon. Hindi sukatan na nasa loob ka ng simbahan para sabihing malayo ka sa Panginoon. Pwede ka naglilingkod ka pero malayo yung puso mo sa Panginoon eh. Pwede yun. Kaya mga kapatid na nanonood po ngayon, just make sure you are connected to the right source. Just make sure. And whatever you do, it flows. Dahil mahal mo si Lord. Kaya dadaloy, kaya ka maglilingkod, kaya ka magiging active, kaya ka magiging passionate, because
I love God. At hindi ka napipilitan at walang mga taong pumupersa sa'yo na gawin mo yan. Kaya mo siya ginagawa kasi mahal mo ang Panginoon. Salamat po, Shala Joy. Ate Shala, Ate Joy, salamat po sa treasure box. God bless you po. Amen. Paano, Pas, kung hindi ka na masaya sa kinagisnan mong sekta? You pray. You pray to God. Okay. Hello, my brother Sam Abiatar. I'm really sorry for not responding to your message. I'm just quite busy for the previous times. So God bless you, my brother in Africa, brother Sam. Point number two. Paano, Pas, kung gusto mo improvement pero yung church nyo lukewarm pa rin? Start sa sarili mo. Mag-start ka sa sarili mo and hayaan mo ma-impluwensyahan mo sila. God bless you po, Kate. Shop all you can. God bless po. Patatagin kayo ni Lord. Number 2, leaves can fool people, but not God. Leaves can fool people, but not God. Hindi natin malilin lang ang Panginoon. Alam niyo po, yung appearance natin, even our fruitfulness, appearance and fruitfulness are not the same thing. Ang igos na ito, ang puno ng igos na ito, okay, na punong-puno ng mga halaman ay parang healthy kasi mahalaman siya, 'di ba? Madahon siya. So kung titingnan mo siya ng malayo sa malayuan, uy, parang healthy ang puno na ito Healthy ang puno na ito. Parang normal naman siya. Pero nung lumapit ang may-ari, na-discover niya na walang bunga. God bless po, Ate Elsa, sa iyo pong husband. Amen. Walang bunga nung nakita ng may-ari. He discovered that there was no fruit in this tree. And many people today are so experts at appearances. Maraming mga tao magagaling dyan. They know what to say. They know how to act. How to appear is spiritual. Yeah. Maraming mga artista ngayon. But God sees beyond appearances. Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi ang pisikal na kaanyuan, kundi ang puso. Ang puso. Siguro makakapag-impress ka ng mga tao based on your image or by your image. But only God can examine our hearts. Only God can examine your heart. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng tunay na laman ng puso mo. So yes, we can fool people, but we cannot fool God. Pwede mong linlangin ang mga tao na you are spiritual, na ikaw ay malago, pero dahon lang, pero hindi mo malilin lang ang Panginoon kung ikaw ay walang bunga. At sinabi yan sa Word of God, di ba? You will know them by their fruit. Anong verse yun? You will know them by their fruit. Matthew 7. Verse 16. Diba? Matthew 7, verse 16. Anong sabi doon? Basahin natin. Sabi dito, makinig kayo lahat. Verse 15 muna. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits.
Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits, you will know them. Mga kapatid, beware of false prophets. Maraming mga nagtuturo ng Word of God ngayon. Sino dito mga nakakakita ng mga nagtuturo ng Word of God dito sa TikTok? Maraming nagtuturo ng Word of God dito, tama? Di ba sobrang dami na? Ang daming mga groups, ang daming mga Bible study, maraming nag-preach ng gospel. Marami, di ba? Biglang dumami. At praise God dahil kahit papaano po ay isa tayo siguro sa mga, paano ko ba sasabihin? I don't know, kasi nga, di ba sabi ko sa inyo na nakaraan, hindi ko alam kung isa ba tayo sa mga nagsimula ng ganitong mga gawain. I really don't know. Hindi ko alam. Pero parang simula nung nagturo tayo dito, parang ang dami ng mga ang dami ng mga sumunod sa yapak natin, no? So many po nag-hijack sa authority of the Holy Spirit na po. Oh, I see. Marami pas. Yeah, yung iba nakikipagsagutan, nakikipagdebate, no? Maraming mga ganon. Pero, iba ang community na ito because we are not after debate. We are not after, okay, kailangan patunayan mo itong, ano bang tawag dito? Itong pinaglalaban mo. Diba? Parang, no. Sa atin, we just want to inspire people and to preach the Word of God. That's it. To share salvation. Kasi, kung magtatalo-talo kayo at wala namang naliligtas, kung wala namang kayo nai-inspire at nai-encourage sa mga tao, parang sa akin lang naman, wala namang masama sa pagiging Christian apologist kung kayo ay nasa tamang panahon at pagkakataon, maybe, no? Pero dito kasi iba, no? I don't know kung ano ang pakiramdam nyo kung nanonood kayo sa iba at kapag nanonood kayo dito, wag nating ikumpara kasi iba-iba ng gifting ang mga nagtuturo, no? Iba-iba. Meron silang nagagawa na hindi ko kayang gawin, no? At may nagagawa naman tayo na hindi nila kayang gawin. So we have different gifts. At hindi natin pwedeng ikumpara. Tama, hindi natin pwedeng ikumpara kasi iba-iba tayo. Pero ako, ang puso ko lang, alam niyo naman siguro, 'di ba? Yun lang naman ako eh. Yun lang talaga. Sino dito ang may ibang inaatenan bukod dito sa devotion natin? Ako hindi ako mahigpit. Like, okay, go. Kung wala naman kayong ibang gagawin sa oras na yon, di ba? You attend. Wala namang masama doon sa akin. As long as you are using your discernment. Yeah, di ba? Ako walang masama. Pero kung leader ka siguro, kung leader ka dito sa community, mas maganda na tutukan mo yung mga yung mga members mo siguro. Para sa akin lang. Pero kung makakatulong sa iyo yung pag-attend sa iba, go for it. No, I understand you. I understand you guys. Yeah. Alam niyo sila Je Hufanya, sila yan, mga kasabayan ko yan, sila Heavenstock. Tapos si Amazing Christ. No, go. Attend kayo sa kanila. Walang masama po doon. Okay? Ako ay hindi namimilit. Hindi ako namimilit na, dapat dito lang kayo. Wala pong gano'n. Napakaluwag ko po, mga kapatid. Napakaluwag.
Yeah, si Jerome, no? Si Jehofanya. Kasabayan ko siyang nagla-live before. No, parang mas nauna ata siya sa akin eh. Mas nauna siya sa akin. Yeah. Amen, Jelly. Yeah. So, kung nasaan siguro yung kung nasaan yung puso nyo, no? Nauna ba ako sa kanya? Kasi nung time na yon ay nagtatanungan pa kami ng mga gamit eh. Nung nagla-live kami, nagtatanungan pa kami ng mga gamit. Kung ano yung mga ginagamit na mic, anong sound card, mga ganon. So yun, mga kapatid ko, basta lumago. No? Beware of false prophets. Hindi lahat ng mga nagtuturo ng Word of God ay sabihin, not to judge them, pero hindi lahat na nagtuturo ng salita ng Panginoon ay parang dinadala ang mga tao sa Diyos. Yun na nakakalungkot. If you know what I mean, mga kapatid. Kasi merong isa na, 'di ba, yung naging issue ni Tetelestai tsaka ni Brother ni Brother C. Yeah, God bless you, Antipo. So yun, hindi naman natin siya ginajudge, pero madidiscern nyo naman kasi talaga, 'di ba? Madidiscern nyo naman kasi talaga. May nakita akong video niya ni Brother Christian na na parang masaya siya na anak kayo ni Satanas, parang something like that. Yung parang masaya siya na yung mga tao na bubuhay sa kasalanan, tapos sinasabihan niya na anak kayo ni Satanas, parang something like that. So parang, bakit ka masaya? Parang, hello, ba't ka masaya na gusto mo ba na anak sila ni Satanas? Di ba? Yeah, so, I don't know. Actually, may nakapasok sa GC natin yan nung una, di ba? Sinishare pa. Pero nag-live na rin naman na siya. Hindi naman natin siya kinik, pero nag-live na rin naman na siya. Kasi parang iba talaga yung spirit eh, no? Iba yung spirit. Mahirap talaga pag wala si Lord sa buhay natin. Kaya, tuloy-tuloy lang tayo. Naku po, napapatagal na ako. Just mag-11 na. Okay? So, point number 3, mga kapatid, so beware of false prophets, ha? Diba? Tama. Kunin natin sila kay Satanas. Hindi yung masaya ka pa na, anak kayo ni Satanas. Diba? Parang, what? What on earth? Ba't ka masaya na mapapahamak sila? Yeah. Wala yung Jesus glow sa kanya. Okay, number 3. And, mga kapatid, dapat talaga meron kayong mentor. Yun. Accountability yun, mga kapatid. Kailangan may accountable sa inyo. Mahirap na walang nagtuturo sa inyo kapag wala kayong mapagtatanungan. Alam niyo yun, mahirap. So, point number 3, God's patience is a gift. Wow. God's patience is a gift. Mentor niya daw si Lord. Ang hirap naman nun. Mentor niya si Lord agad-agad. Like, galing naman niya, di ba? Parang, okay. God's patience is a gift. So dito, mga kapatid, nakita natin, yung owner gusto lang ipaputol yung puno. Pero sabi nung gardener, nung tagapag-alaga, bigyan pa natin siya ng 1 taon, di ba? Give it another year. Give it 1 more year. At nagpapakita ito ng puso ng Diyos. Diba? Na instead of immediate judgment, merong opportunity. Another season, another chance. And to all of you who are watching, mga kapatid, merong second chance.
resistance. Amen? Gamitin natin ng tama yung buhay natin. Okay lang ba? Gamitin natin ng tama yung bagong season na to. Gamitin natin ng tama itong panibagong pagkakataon na ito na binigay ng Lord. So, kung feeling mo ikaw yung parang puno ng igos na hindi ka nagbubunga, ngayon may pagkakataon ka pa. May pagkakataon ka pa. Amen? So, ngayon, magpagamit na tayo kay Lord. Yes! Sumali ka sa group chat, sumali ka sa tribe nyo. No, alam nyo, ang target natin ngayon, ang gusto kong ibigay na target, di ko pa ito nasasabi sa mga tribe leaders. Tribe leaders, nandyan ba kayo? Type, praise God kung tribe leader kayo. Praise God. At nandito kayo ngayon. Doon sa 12 tribes natin, yan, si Ate Analu. Wow, God bless you, Ate Joy! Praise God! Answered prayer. Yan, si Ate Lovely, si Ate Bebs, si Ate Annaliza. Yung iba nakatulog na ata. Hindi ko pa ito nasasabi sa inyo, pero sa lahat ng mga tribe leaders and assistants, our goal is to hit 100 members per tribe. Alam nyo ba, kapag na-hit natin yung 100 members per tribe, meron na tayong 1,200 agad. Sa buong community na active, bukod pa dun sa mga nasa community lang, nasa GC lang. Kasi meron mga nasa GC na wala sa tribe. So imagine niyo yon, maka 100 lang tayo per tribe, meron na tayong 1,200 na kayang i-disciple. Amen? Okay lang, Ate Rochelle. At tingnan nyo po, mga kapatid, tayo ay nasa online community. And anytime, pwede natin silang kausapin, pwede tayo mag-meeting, mag-life group, magkamustahan. God bless you, Ate Joy. I'm so happy for you. Di ba po? Excited kayo doon sa 1,200 tribe members natin? Amen. God bless you, Jelay. Wow. Since when ka na pregnant, Jelay? Amen. So, tayo ngayon, kaya tayo nabubuhay pa, mga kapatid, dahil sa biyaya, habag ng Diyos. Marami tayo mga nagawang pagkakamali sa buhay. Maraming beses na tinalikuran natin ang tinig ng Panginoon. Dinelay natin ang obedience natin. Yet, God continues giving us opportunities to return. Maraming binigay na tsansa, hindi pala tsansa, oportunidad, pribilehiyo ang Panginoon na manumbalik tayo sa Panginoon. And every new day is a proof that God's mercy has not given up on you. Hindi ka sinukuan ng Panginoon. Sa lahat ng gustong mag-join, kindly message Ate Charisse, Ate Candy, message lang po kayo sa kanila. Sa lahat ng mga kabataan, message kayo kay Leluch, kay Ramon. Nandiyan ba si Ramon? Leluch? Amen. Alam niyo po, darating ang panahon, magbubunga ka din. Hindi man ngayon, pero darating din yon. Magbubunga ka din. Lalago ka rin. Hindi man to overnight, pero huwag ka ma-discourage. I will make sure na kapag nagpatuloy ka sa Panginoon, mangyayari yun. Mangyayari yun. Sige, Jelay, go. Slow growth is still growth, but no growth is a warning. Alam niyo yung bunga na yan? Yung bunga nyo, hindi lang kayo ang magbe-benefit, kundi ang mga tao sa paligid nyo. Other people will benefit
from your fruit. Sa sobrang lago mo, maraming mga tao mapagpapala, mabe-bless din. Amen? Kapag binago ka ng Panginoon, the people around you should also experience that difference. You will be a blessing. You will be a blessing. Amen? Mahalaga ang character. Concern si Lord sa'yo. So, mga kapatid, huwag kang mapagod. The gardener is still working on you. The gardener is still working on you. Hindi siya mag-give up. Si Lord, i-work out ka niya. Aalagaan ka niya. Didiligan ka niya. Pakakainin ka niya. He will dig around you. Kuhukay siya. If fertilize ka niya, He will prepare you for you to grow. At siguro, ganun yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Kinukultivate ka niya, pinuprune ka niya, may mga tinatapya siya, inaalagaan ka niya, may mga tinatanggal siyang mga dahon para magbunga ka. And maybe ganun yung ginagawa ng Lord sa'yo. Alagang-alaga ka ni Lord. Totoo yan. Alagang-alaga ka ni Lord. Amen. Wala pa akong Sunday service, but let's pray soon, di ba? Kapag nagkaroon tayo ng church o inassign tayo sa church, I don't know kung anong plano ng Lord, pero wala pa tayong Sunday ngayon, but who knows, di ba? Hindi natin alam. Pero pag nagkaroon tayo ng church, attend kayo, ha? So tonight, for our conclusion, mga kapatid, ano ang nagde-describe sa buhay mo ngayon? Ikaw ba yung puno ng igos na puno ng dahon lang? O ikaw yung puno ng igos na punong-puno ng bunga? Amen? Alam niyo po, eventually, God is not going to ask how many sermons you heard. Hindi tatanungin ng Lord, ilang devotion ang naatinan mo. Ilang worship songs ang pinakinggan mo. Ilang mga Bible verses ang pinost mo. Hindi siya magtatanong ng ganon. Alam mo, titingnan niya, may bunga ka ba? May bunga ka ba? Meron bang evidence na nagbago ka? Binago ka? May bunga ka ba? And ang good news ngayong gabing ito, bago tayo matulog, kung wala ka pang bunga ngayon, don't give up. God is still giving you another chance. If there is no fruit today, God is still giving you another chance. Sino po dito ngayong gabi ang gustong lumago sa Panginoon? Taas ang kamay at iwagayway. Praise God! Lahat tayo, ngayong gabing ito ang simula ng tunay na paglago. Amen! Sabihin nyo nga sa live comment, I will grow! Sabihin niyo dyan, I will grow! I will grow! Amen! Grow in the knowledge of God! Hallelujah! We will grow! Heart-to-heart community will grow in Jesus' name. Not just in numbers, but also in character. Amen. Patuloy na lalago para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Alam niyo pa, praise God, ngayong gabi, ang pinakamataas na viewers natin is 1.2K and also pinakamadaming followers nung nakaraan 320 ba yung pinakamadami. Ngayon 369 new followers just for one live devotion. We can see God is multiplying us.
We can see nagpapadala ang Lord ng mga tao dito sa live stream, dito sa community na ito, at aalagaan natin sila. Lahat ng mga nagjo-join ng tribe, ng group, aalagaan natin sila. Why? Mga kapatid, this is a sign that we are growing. There's growth in our community. There's growth in our personal relationship with God. There's growth kasi hindi tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon ng madami kung hindi tayo naging tapat sa kakaunti. At ngayon, may bunga na. Yung mga pinapanalangin natin dati, may bunga na. Umaabot na tayo ng libo-libo. Praise God! Sino dito yung mga kasama kong nagpe-pray noon, di ba? Parang pangarap lang natin, Lord, na mag-1,000 kami. Tuloy-tuloy yung mga nanonood. Pero ngayon, umaabot na tayo. Ang prayer natin, talagang magstay sila, di ba? Yung 1,000 na yun. Magstay hanggang matapos upang mapakinggan nila ang Word of God. Amen. So, mag-join kayo. Kindly message Ate Candy or Ate Charis. Amen. Praise God. Ate Hazel, nandito ka po ba? Ate Hazel? Hindi ko nakita pala si Ate Hazel ngayon. So, message lang po kayo sa kanila. Okay. Praise God. Yeah, God bless you. Yes! Next 5K viewers. Amen in Jesus' name. Praise God! God is not looking for a life that merely looks alive. He's looking for a life that produces fruit. Purihin po ang atin pong Panginoon. Okay, nasa QC pala siya. Okay, Ate MA. Siya sana pag-closing prayer ko. Hindi ko na naman nabanggit yung mga assignee. So, bukas may assignee na ulit tayo. Okay? So, sige po, tayong lahat ay dumako sa prayer. Wala muna tayong ngayon grounding session. Abangan natin sa mga susunod na araw. Praise God. Abangan nyo yung grounding session kung hindi pa kayo nakakapag-grounding session, abangan nyo sa mga susunod na araw. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa pag-aalaga. Salamat po sa pagiging understanding and for your patience, Lord. Matagal na po kaming Kristiyano, pero siguro parang konti pa lang yung growth. Baka konti pa lang po yung transformation or konti pa lang po yung progress. Pero Lord, hindi po kami hihinto. Kahit po mabagal yung progress, magpapatuloy po kami, Panginoon. Yes, napakarami pang kailangang baguhin sa amin, Panginoon. We are not perfect. Pero salamat, Lord, dahil ngayong gabi, nalaman namin na you are not looking for perfection, you are looking for progress. Yung meron lang pagbabago kahit konti. And we want, Lord, to become spiritually fruitful. Hindi lang for show off na parang spiritual kami, na parang religious kami, pero ang totoo, parang hindi naman talaga. So tonight, salamat sa Word of God. Salamat po sa talinghaga po na ito, Lord. Talagang nagbukas talaga ng isipan at puso namin, Panginoon. Naging wake-up call sa amin, Panginoon, na talagang magising kami sa katotohanan, Lord, na hindi sapat, na parang mabunga lang kami sa panlabas, pero sa loob, para kaming mga bulok na prutas, Panginoon, na unti-unting namamatay na. Unti-unting nawawala na, tasisira na, Panginoon. So, I pray, God, i-develop mo ang character ng bawat isa. Mag-produce ka ng pagmamahal, ng patience, ng kindness, Lord. Yung fruit of the Spirit ay mag-manifest sa amin. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control.
mag-manifest itong lahat at huwag mong hayaan na mahulugan kami ng bunga. Hayaan mo na maging mas kawangis kami ni Jesus at mas ma-reflect namin yung pagmamahal mo sa iba, Panginoon. Salamat po for this opportunity you give us to grow, Panginoon. Salamat. I declare we will grow. Heart-to-heart community will grow. Our relationship with you will grow. In Jesus' name. Mag-grow din po, Panginoon, ang lahat ng mga resources na pinagkatiwala mo po sa amin. We will grow in the knowledge of God. Mag-grow ang aming mga negosyo, ang aming hanap buhay. Mag-grow ang wisdom, knowledge, and understanding sa mga nag-aaral, Panginoon. Mag-grow ang aming faith, Lord. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw po na ito. Tatapusin po namin ng may pagpapasalamat, pagmamahal, at pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas, ang mga naapektuhan ng lindol sa Jensen, sa Mindanao. Maraming salamat. Pinagkakatiwala namin sa iyo lahat. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog at i-restore mo ang aming mga nawalang kalakasan. At magkita-kita kami ulit sa araw ng bukas para po sa aming devotion. Salamat sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God, and to God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Maraming salamat po for joining. Grabe, 11:11. Sige nga po, mag-pray nga po kayo. Mag-pray kayo ngayon. Sige po. Sabihin mo sa Lord, ano yung prayer mo ngayon? Praise God! Amen! Sakto, 11:11. Praise God! Sige po, pray kayo ngayon. Kung anong gusto mong makuha, Lord, ito yung prayer ko ngayon. By faith, in Jesus' name. I receive it by faith. In Jesus' name. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. Praise God. Amen, amen. Praise God. Galing ni Lord. So, muli po, bukas ay 9:00 tayo ng umaga. 9 a.m. Okay, tomorrow? So, see you. At online youth fellowship, mag-a-announce na lang tayo sa group chat kung kanino kayo magsisend para sa atin pong donation drive. At sa anniversary mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa... And by the way mga kapatid, pag-pray nyo po yung venue natin. Actually, may mga nakakausap na po ako. At nawaay po sila ng Lord kasi po bala ko na yung venue ay i-collab. Makipag-ex-deal sa kanila. Since medyo madami naman na tayong followers dito sa TikTok, ay pwede natin gamitin yon para makipag-ex-deal na ipopromote natin yung lugar nila para makabawas tayo kahit papaano. Kasi po, ay magkakaroon tayo ng overnight sa lahat ng mga gustong mag-overnight. So, mga kapatid, mag-register na kayo. Ate Analu, pakisend po ang Google Forms sa ating pong mga group chats. Okay? So, mag-register na po kayo if you will attend our anniversary on July 25. Okay? So, meron tayong donation drive for mga naapektuhan ng lindol and anniversary. Sa lahat ng gustong mag-pledge, mag-support, go! Mag-message lang po kayo. Okay? So, thank you so much, guys. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon. See you tomorrow at 9 a.m. God bless us all. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, God bless you, Bert, be upon us in Jesus' name. Amen and amen. Umattend kayo ng anniversary, may mga himalang gagawin ng Lord sa anniversary po natin. And we will give the best and excellent service to God in Jesus' name. Salamat mga kapatid, and thank you for joining our evening devotion. July 25, dito sa Santa Maria, Bulacan. God bless us all. Paalam po. Shalom, shalom, shalom. Thank you guys. Love you all. Paalam. Energetic.
Taas ng energy. Paalam mga kapatid. Kala mo, 12:00 pa lang ng tanghali. God bless and good night. Paalam po. Thank you so much. God bless us all. Okay po. God bless everyone. See you. Good night. Love you all. Love you all with the love of the Lord. God bless us all. Thank you so much, everyone. Have a good night's sleep. Yeah, I'll be ending this live in 3, 2, and 1. God bless you. I love you all. Okay? Bye-bye. Please take care. Please take care. Okay? Take care. Ingatan mo yung katawan mo. Ingatan mo yung puso mo. Ingatan mo yung sarili mo. Mahal ka ni Lord. Okay? Paalam. Speaking in tongues. Okay. Speaking in tongues is one of the gifts of the Spirit. Yeah. Speaking in tongues. Medyo malalim pa yan sa pagtuturo. Okay. Okay, salamat po Ate Ana Lu. God bless. Paalam. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Love you all. Yes. Praying for all of you. Praying for all of you. God bless you. God bless you. God bless you. God's favor be upon you. God's protection be upon you and your family. In Jesus' name. Amen. Bye-bye. Good night. Okay. God bless you po. Love you. Love you. Love you all. Bye-bye. Pahinga na po. 3, 2, 1. Bye-bye.